Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back to my channel. Meron pong mangilan-ngilan mga viewers natin ang nag-comment sa akin na panoorin ko daw yung interview ni Katunying dito sa retiradong polis na si Mr. Willie Gonzales. Ito pong si Willie Gonzales, yung pong retiradong polis na nag-viral dahil po sa kanyang pananakit sa isang siklista at yung kanyang pagkasa ng kanyang baril. Marami pong mga netizens ang nagalit kay Mr. Gonzales, lalo na nung nalaman nilang siya pala ay dating polis. Parang unbecoming para sa isang dating polis ang kanyang inasta, na dapat siya daw ay naging mahinahon dahil kung siya ay dating polis, dapat alam niya kung paano mag-handle ng mga ganitong sitwasyon. So, nasira na daw ang pangalan ni Mr. Willie Gonzales, pati pamilya niya nadamay. At tayong mga nakapanood ng viral video, hindi naman daw natin alam yung punot dulo ng istorya kung bakit humantong doon sa viral video na napanood natin. Alam nyo naman ako, gusto ko kahit papaano mapakinggan natin yung bawat panig para hindi naman tayo maakusahan na one-sided. Maganda naman talaga yun. Yung magkabilang panig ay ating mapakinggan. Kahapon po binasa ko yung message ng kanyang anak at ipinagtatanggol niya yung kanyang ama. So, pinanood ko po yung interview at gusto kong i-share sa inyo para po mas maliwanagan tayo kung dapat po bang kaawaan itong si Mr. Gonzales. Mali po ba ang kanyang ginawa? So, nung nakita ko na si Mr. Gonzales dun sa first part pa lang ng interview niya with Katunying, sabi ko, parang nakita ko yung dalawang muka ni Mr. Gonzales. Yung isang muka, yung galit na galit siya nung lumabas siya ng kotse niya, nung sinaktan niya yung siklista at nung kinasahan niya ng baril. Kitang-kita po natin yung galit sa kanyang muka. Tapos nung nakita ko siya dito sa interview kay Katunying, abay para na siyang maamong tupa. So ito po palang si Mr. Gonzales ay 64 years old na at ang kwento niya kay Katunying ay marami na siyang nararamdamang sakit. So ito, nakarelate ako kay Mr. Gonzales na at 64, actually, siya po ay matanda sa akin ng 1 taon. Tapos sinabi niya siya ay may enlargement of the heart. Ako rin po actually may enlargement of the heart dahil yan po ay minana ko sa nanay ko. Tapos meron daw siyang asthma at siya ay naoperahan yata sa spine. And supposedly, dapat siya ay mag-undergo ng bypass operation pero hindi yata nila nakaya yung expenses. So, hindi na tinuloy. So, ibig sabihin, delikado pala ang lagay ni Mr. Gonzales dahil dapat siya ay ma-bypass, hindi nila natuloy dahil hindi nila kaya yung expenses. At siya po pala ay na-heart attack na rin. So, inumpisahan na po ni Mr. Gonzales yung kanyang kwento kay Katunying. Nagda-drive daw siya nung kanyang sasakyan along Espanya. Tapos, nung malapit na sila sa Welcome Rotonda, bigla daw pumreno yung sasakyan sa harapan niya. So, natural, pipreno din po siya. Tapos, may narinig daw siyang kalabog sa likod niya. So, ang ginawa niya, bumaba siya ng sasakyan niya at nakita niya, bisikleta pala yung nakabunggo sa kanya. Ang sabi daw sa kanya ng siklista, kung di ka ba naman GAGO, bigla kang pumreno kaya nabunggo kita. Tapos, bigla daw siyang dinerty finger ng siklista. So, ang sagot sa kanya ni Mr. Gonzales, ikaw ang GAGO dahil ikaw ang bumangga sa akin. Bigla kang pumreno, GAGO ka Sabay suntok sa kotse niya. So, sabi ni Mr. Gonzales, kaya daw nayupi yung ibabaw ng kotse niya. Dahil dun sa pagkakasuntok ng siklista, yung pong gloves sila na pang motor, yung may knuckles dito, siguro malakas yung pagkakasuntok ng siklista, kaya nayupi yung kotse. So, ang sumunod na pangyayari, tumakas yung siklista at nagpaikot-ikot kung saan para nga naman lituhin itong si Mr. Gonzales. Sabi pa sa kanya ng siklista, humabol ka kung kaya mo. Tapos habang papaalis yung siklista, nag-dirty finger na naman. Tapos sabi niya, nagdalawang isip siya kung hahabulin niya kasi nga naman baka away nga naman yun, siya ay kagagaling lang sa operasyon. Pero may tumabi daw sa kanyang kotse at itinuro sa kanya kung saan nagpunta yung siklista. So, ang ginawa niya, diniretso niya yung kotse niya para habulin yung siklista. Tapos, along Quezon Avenue, nakita niya yung siklista. So, ang ginawa niya, tinabihan niya yung siklista at sinabi niya, itabi mo yan at mag-usap tayo. Binangga mo ko sinuntok mo yung kotse ko. Pero imbis na tumabi, sinabihan pa siya ng ULOL.
I think ito na yung video na napanood natin. So sabi niya, sinuntok daw nung siklista yung side mirror niya, kaya napababa na si Mr. Gonzales. Tapos may sinasabi niyang instinct daw ng mga polis. Dahil usually pag polis ka, dala-dala mo yung baril mo sa kotse mo. So napalingon daw siya, kesyo nakita niya yung kanyang baril, kaya kinuha niya at isinukbit niya. So yun yung time na binatukan niya yung siklista at kinasahan niya ng baril. After that, mukhang tatakas na naman daw yung siklista, kaya niya hinawakan yung bisikleta at kinaladkad niya papunta sa gilid. Pero parang may mali. Ang sabi niya, pagbaba niya, parang tatakas yung siklista, kaya hinawakan yung bisikleta at kinaladkad niya sa tabi. At nung nakita niya na parang dadambahin daw siya ng siklista, at baka nga naman siguro maunahan siya, dahil matanda na siya, kung bigla siyang suntukin or what, di ba? Kaya, ang ginawa niya ay kinasahan niya ng baril. Pero bakit dun sa video na napanood natin, pagbaba pa lang niya, ay binatukan niya ng siklista at kinasahan niya ng baril. Meron po bang editing na nangyari dun sa una nating video na napanood? Kasi dun po sa pangalawang video na inilabas, makikita nga natin na parang tatakas yung siklista, hinawakan niya yung bisikleta at kinaladkad papunta sa gilid. Pero doon sa viral video, nakita natin na paglabas pa lang niya, ay binatukan niya na yung siklista sa kanya kinasahan ng baril. Pero ang kwento niya kay Katunying, paglabas daw niya ng pinto ng kotse niya, hindi pa niya dala yung baril. Tapos nung parang napansin niya natatakas itong siklista, nakita daw niya yung baril niya, sa kanya lang kinuha. Ano po ba? Bali po ba ako nang intindi doon sa napanood ko sa interview? Kasi doon sa viral video, ang nakita ko, paglabas pa lang niya ng pintuan ng kotse niya, hinarap niya ng siklista, binatukan niya at kinasahan niya ng baril. Pero ang kwento niya, paglabas niya ng pinto, saka pa lang niya napansin yung baril sa loob ng kotse niya, sa kanya kinuha. Meron po ba tayo nakitang ganong aksyon doon sa viral video na paglabas niya ng kotse niya, ay bumalik siya sa loob para kunin yung baril niya? Para talagang mali Dahil ang kwento niya, nakababa na siya, hindi pa niya dala yung baril niya. Pero makikita naman natin dun sa video na pagbaba pa lang niya, dala-dala niya na yung baril niya. At pagbaba niya, binatukan niya na yung siklista. At kinasahan niya ng baril. Tapos nung akbang aalis yung siklista, sa kanya hinawakan yung bisikleta at kinaladkad niya papunta sa gilid. Again, I may be wrong, baka mali yung panood ko Parang iba yung kwento ni Mr. Gonzales dun sa pagbaba niya ng kotse kesa doon sa napanood sa viral video. Please, baka po mali ako, pakicorrect po ako kung ako ay nagkamali sa aking pagpanood at doon sa narinig kong kwento niya kay Katunying. Ngayon, ang paliwanag niya kay Katunying, dahil sa silakbo ng damdamin, kaya niya nabatukan yung siklista. So para ang sinasabi niya, nung binatukan niya itong siklista, ay mukha siyang dadambahin. Kaya ang ginawa niya, para bang isip for self-defense, ay kinasahan niya ng baril para hindi ituloy ng siklista yung masamang binabalak na siya ay dambahin or suntukin or kung anuman. At in fairness, makikita naman talaga natin sa video, wala pong panunutok na ginawa. Dahil may mga nagsasabi na tinutukan daw niya yung siklista. Pero pag napanood po natin yung video, wala pong naganap na tutukan. Pero kinasahan po niya ng baril. So ang sinasabi ng mga netizens, bakit mo kinasahan ng baril kung wala kang plano? Pero in fairness, kung ganun may parang clear and present danger, kailangan mo talagang depensa ang sarili mo. Kaya daw niya ikinasa yung kanyang baril. At talon po ako dun sa may bandang huli ng interview. Tinanong siya ni Katunying na kung sakaling itinuloy at dinamba siya ng siklista, papuputukan ba niya? Ang sagot po ni Mr. Gonzales, oo. Puputukan niya yung siklista. Dahil para sa kanya, self-defense yun. So to make the long story short, kung nagkataon na nagkaroon ng dambahan or sinugod siya ng siklista, babarilin niya talaga yung siklista. Yan po galing mismo kay Mr. Gonzales. At makikita natin na siguro adrenaline ang tawag doon, na talagang hype na hype si Mr. Gonzales, considering na sabi niya, siya ay galing sa pagka-opera. So siguro nga, sa tindi ng galit niya, kaya niya nagawa yung pananakit doon sa siklista.
Dahil nung una na sila ay nagkaroon ng engkwentro, na siya ay minura ng siklista at sinuntok yung kanyang kotse at siya ay pinahabol pa. So doon nag-init ang ulo ni Mr. Gonzales. Pero doon sa unang part ng interview niya, nagdadalawang isip daw siya kung hahabulin niya dahil sabi niya, malamang gulo ito. So nagdalawang isip siya kung hahabulin niya o hindi. Nung may tumabi sa kanya sasakyan at itinuro kung saan nagpunta yung siklista, hinabol pa rin niya. So doon pala pumasok yung usapin ng mobile. Kasi po kung natatandaan nyo doon sa una kong video, nagkaroon ako ng pagdududa doon sa kinuwento niya nung sinabi niya na siya pa daw mismo ang nagtawag ng mobile dahil mahaba daw nahabulan yun. So ang una kong inisip, doon pa lang sa unang enkwentro nila, nagtawag na siya ng mobile. Tapos sabi ko pa nga bakit doon sa pangalawang enkwentro nila, wala naman yung mobile. So dito pala pumasok yung mobile. Nung nagka-enkwentro na sila dyan, nung hinila niya na yung bisikleta ng siklista sa tabi, saka daw siya nagpatawag ng mobile. Saka sila napunta sa police station. At doon daw, ang ending daw doon ay nagkaayos sila. Nagkapatawaran at nagkaroon pa ng pirmahan. At hindi daw totoo na kinuhanan niya ng pera yung siklista. Yes, binibigyan daw siya ng 500. Actually, 800 yung pera ng siklista. Pero ang sabi ng siklista sa kanya, pwede bang 600 na lang muna ibigay ko sa inyo? 200 pangkain ko. Hindi daw tinanggap ni Mr. Gonzales yun dahil nakita niya dun sa itsura ng siklista na parang kailangan din niya ng pera nun. So, hindi daw niya tinanggap yung pera. So, saan nanggaling yung kwento na hiningan pa niya ng pera yung siklista? Tapos nagpasalamat sa kanya yung siklista dahil parang hindi naman na itutuloy yung reklamo ni hindi nga tinanggap yung pera. At nag-request pa daw yung siklista dahil yung mga anak po nitong si Mr. Gonzales ay nagpunta dun sa police station para nga naman makita yung kanilang tatay dahil sila ay natatakot na baka kung ano ang mangyari sa tatay nila dahil galing lang daw ito sa operasyon. So nag-request pa yung siklista na papasukin yung mga anak para makahingi daw siya ng tawad. Although hindi na pinapasok yung mga anak kasi masikip sila sa loob at sa labas na lang yata sila nagkausap at humingi siya ng patawad dun sa mga anak ni Mr. Gonzales. So para kay Mr. Gonzales, natapos na yung issue na yan dahil August 8 pa po nangyari yan. Lately lang lumabas yan nung nilabas nung vlogger yung video na yan na naging viral. At yan daw po ay nagbigay sa kanya ng matinding stress. Hindi siya makatulog, tumataas lagi yung kanyang BP. At ang alam niya kasi tapos na yung issue na yan, bakit biglang lumabas? So parang hinahamon pa niya yung vlogger na lumabas para magpaliwanag dahil ito daw ang nakakita. Kasi nga naman may isang punto dito si Mr. Gonzales Bakit yung vlogger alam na may mangyayaring komosyon dun sa harap niya? Dahil nakita natin dun sa video na nakatutok na kagad yung camera ng vlogger doon sa pagharang ng kotse ni Mr. Gonzales doon sa biker. Hanggang sa pagbaba ni Mr. Gonzales, binatukan yung siklista, saka kinasahan ng baril. Paano daw nalaman ng vlogger na magkakaroon ng ganong sitwasyon? So, ang iniisip naman natin, malamang nakita nitong vlogger na to yung unang pangyayari. Tapos nakita niya ulit habang siya ay bumabaybay ng kalsada, nakita niya yung kotse, nakita niya yung bisikleta, saka niya kinunan. Pwede pong mangyari yun, hindi po ba? So malamang yun ang magpapaliwanag kung bakit naka-ready kagad yung camera ng vlogger kasi nasaksihan niya yung unang enkwentro nung nagkasagutan yung siklista saka si Mr. Gonzales. At malamang nakita niya yung pag-alis nung siklista at yung paghabol nitong si Mr. Gonzales sa kanya. So maganda sana kung lumitaw din itong vlogger na to para ipaliwanag niya kung ano ang nasaksihan niya, bakit naka-ready yung kanyang camera. Kaya lang may mga kwento dyan na ayaw na rin daw lumabas ng vlogger kasi may tumawag daw sa kanya. Hindi natin alam kung siya ay binabantaan o siya ay pinakikiusapan na wag na lang lumabas. Katulad din po dito sa siklistang ito. Bakit ayaw niya nang lumabas? Kasi ang naririnig lang natin ngayon ay yung side ni Mr. Gonzales. Maganda sana kung lilitaw din siya para naman i-air niya yung kanyang side of the story. Para malaman natin kung totoo lahat ng kinuwento ni Mr. Gonzales. Although itong si Attorney Fortune
ay kung ano-ano ang sinasabi tungkol kay Mr. Gonzales na ikinagagalit naman itong si Mr. Gonzales. At hinamon pa niya si Fortune na magkita sila, maglabasan sila ng mga ebidensya, kung ano ang alam ni Attorney Fortune, ilabas niya at tatapatan daw ng ebidensya ni Mr. Gonzales. Nakasaad din naman dun sa post ni Katunying na pilit din naman nilang hinahanap itong siklistang ito, kaya lang hindi nila mahagilap. Kaya si Mr. Gonzales ang in-interview nila. So, until such time na hindi lumilitaw itong siklistang ito, yan po ang side ng story ni Mr. Gonzales. Pero binasa ko po yung mga comments ng mga netizens kay Katunying. At marami pa rin ang hindi naniniwala kay Mr. Gonzales. Sinasabi nila, kung ikaw pala ay marami ng iniinda sa katawan at kung ikaw ay galing sa operasyon, bakit galit na galit ka at bakit ka nanutok ng baril? Yun po ang punto kasi dito. Kung ikaw ay dating polis, syempre mas alam mo ang mga kalakaran o kung ano ang dapat gawin sa ganyan mga sitwasyon. Na kung ikaw ay dating polis, hindi ba dapat mahinahon ka? Na kahit na ba sabihin natin na sinuntok yung kotse mo, minura ka, dinerte finger ka, dahil ikaw ang mas matanda, ikaw ang mas eksperyensya sa ganyan mga operatiba, dapat ikaw ang mas naging mahinahon. Tama yung ginawa mo, nagpatawag ka ng mobile, nagpunta kayo sa istasyon, nagkausap kayo. Ngayon, ang masakit dito, naglabasan yung mga baho daw ni Mr. Gonzales na siya daw ay na-dismiss. Pero dun sa kwento niya kay Katunying, na-dismiss siya pero naibalik daw siya. Parang pinalalabas pa ni Mr. Gonzales na siya ay naisahan ng mga matataas na tao na may posisyon dyan sa kapulisan. Well, kung gusto nyo pong malaman yung tungkol sa kwentong yan, panoorin nyo po yung interview ni Katunying dito sa retired na policeman na to para mapanood nyo po at malaman nyo yung buong kwento. Kaya lang ito pang isa. So, sinasabi ni Mr. Gonzales na matagal siya sa serbisyo. Hanggang sa nag-retire siya, ang rango niya ay PO1. Ang pagkakaalam ko, yun yung rango ng mga nasa baba pa, lalo na yung mga baguhang polis. Bakit siya na tumagal sa serbisyo hanggang sa siya ay nag-retire o na-dismiss o kung ano man, bakit hanggang PO1 lang daw ang kanyang inabot? Hindi man lang siya tumaas sa rango. Samantala, ang kwento ni Mr. Gonzales, marami siyang medalya, kasama siya sa mga Outstanding Policeman of the Year. So, pinalalabas ni Mr. Gonzales na siya ay isang mahusay at mabait na pulis. Ang tanong ng mga netizens tuloy, kung ikaw ay mahusay at mabait na pulis at marami kang medalya at marami kang citations, marami kang awards, bakit hanggang sa nag-retire ka or na-dismiss ka or naibalik ka or kung ano man ang kwento, bakit hanggang PO1 lang ang iyong inabot? Well, ako wala po akong masasabi dyan. Hindi ko naman alam ang ranking dyan sa kapulisan natin. Hindi ko ma-judge si Mr. Gonzales dyan. Pero parang may punto naman itong mga netizens natin. Kung tumagal ka sa serbisyo, marami kang awards, kasama ka sa mga most outstanding policeman, bakit hanggang sa natapos ang serbisyo mo, PO1 lang ang inabot mo? So okay na sana yung buong interview ni Katunying. Doon lang ako nawindang nung tinanong siya ni Katunying kung ano ang gagawin niya kung sakaling siya ay dinamba or lumaban yung siklista. Ang sagot niya, puputukan daw niya. Dahil iniisip niya, self-defense. Anong self-defense? Wala namang hawak na armas itong siklista. Although sabi ni Mr. Gonzales, usually daw ang mga bikers may belt bag yan. At diyan meron silang mga daladalang tools para kung sakaling sila ay masiraan or maflatan or kung ano man, meron silang mga pangkotikot. Pero dun sa eksenang yun, makikita natin na bare-handed at walang dalang armas or walang hawak na armas yung siklista. Pero nung sinabi ni Mr. Gonzales na nakita niya na mukhang dadambahin siya, kaya niya kinasahan ng baril. So, kung tinuloy pala ng siklista at siya ay dinamba, papuputukan daw niya talaga yung siklista. So, parang yung understanding ko kay Mr. Gonzales, kasi habang kinukwentuhan niya si Katunying, parang nauunawaan ko na kung bakit siya nagalit ng ganun. Kaya lang pagdating dun sa part, natutuluyan niya talaga yung siklista kung nagkataon siya ay dinamba. Doon na ako napatanong. Tama ba kung sakaling pinutukan nga ni Mr. Gonzales itong siklistang ito?
Although ang dahilan naman ni Mr. Gonzales kasi matanda na siya, galing pa siya sa operasyon, kapag siya ay dinamba ng siklista, wala siyang laban. So ang tangi niya lang magagawa ay ang putukan itong siklista nito. So siguro, kaya ganun pa rin ang komento ng mga netizens kay Katunying. Ang dami pa rin po ang hindi nakisimpatya dito kay Mr. Gonzales dahil sa hinaba-haba ng interview ay puputukan din pala niya yung siklista kung nagkataon na siya ay dinamba nito. So ngayon, hindi po natin masasabi kung 100% na totoo itong kinuwento ni Mr. Gonzales kasi hindi po lumalabas yung siklista at ang pagkakaalam natin, ayaw na po niyang lumabas para daw sa ikatatahimik ng pamilya niya, hindi rin daw siya magsasampa ng reklamo. So until such time, itong kwento ni Mr. Gonzales na magiging one-sided lang talaga dahil ang maririnig lang natin or ang narinig lang natin ay yung side ni Mr. Gonzales at ayaw nang magsalita nitong siklista. So ayan po, sinare ko sa inyo yung napanood kong interview ni Katunying dito sa retiradong pulis na to. And again, kung gusto nyo mapanood yung buong interview at yung paliwanag ni Mr. Gonzales, panoorin nyo po yung vlog ni Katunying para po buong-buo marinig nyo ang paliwanag ni Mr. Gonzales. Kayo po, sa tingin niyo doon sa sinare ko sa inyo, nagsasabi po ba ng pawang katotohanan si Mr. Gonzales? At doon sa kwento niya, sino po ba talaga ang may kasalanan? At kung sakali man na sinugod siya ng siklista, tama po ba na puputukan niya at babarilin yung siklista? Comment lang po down below. And I will see you next time. Peace.